isang dambuhalang Bone Bishop na may maraming braso ang lumitaw sa loob ng dungeon. Nang makita ang Diamond Raid Boss na nasa ika-20 antas, tuluyang nawala ng katinoan si Chen Wumang. Tinanong niya kung kaya ba itong harapin ni Shadow ng mag-isa dahil karaniwang nangangailangan ng buong koponan upang matalo ang ganoong uri ng kalaban, at nagmakaawa itong malaman kung paano sila makakatulong. Dahil naiinis sa malakas na pagsigaw, sinabihan na lamang siya ni Shadow na manahimik. Napagtanto ni Shadow na wala siyang ideya sa kanyang hinaharap. Sa kanyang nakaraang buhay, tumagal ng husto ang duelo niya laban kay Luz Hanfeng kaya naubos ang oras bago pa man lumitaw ang boss. Dahil doon, wala siyang anumang nalalaman tungkol sa mga pag-atake nito. Itinaas ng Bone Bishop ang tungkod nito, at isang malaking maapoy na pagsabog ang sumambulat sa paligid nito. Dahil nais subukan ang depensa nito, nagbato si Shadow ng isang patalim na tumagos mismo sa apoy at tumama sa ulo ng boss. Sa kanyang gulat, isang nagliliwanag na kahel na kalasag ang tuluyang hamarang sa atake. Nais lamang makita ni Shadow kung mayroong nakatagong kakayahan ang boss na magbalik ng pinsala, ngunit mabilis niyang napagtanto na ganap itong walang talab sa mga direktang patama. Tumalon siya sa ere at iniba ang kanyang plano. Gamit ang kanyang mabilisang Shadow Slash, pinuntirya niya ang isa sa mga umiilaw na metal na pulse arrows sa mga braso ng halimaw sa halip na ang mismong katawan nito. Gumana ang kanyang plano dahil madaling nakapasok ang malakas na hiwa at dinurog nito ang metal na pulse arrows. Naging masaya si Shadow matapos kumpirmahin na ang mga pulse arrows ang kahinaan ng boss, ngunit naglaho ang kanyang ngiti nang may umikot na pulang enerhiya sa paligid ng pulso na agad na nag-ayos sa nasirang pulse arrows. Nabigla siya nang makita na mayroong agarang kakayahang magpagaling ang boss upang protektahan ang mga kahinaan nito. Bago pa man siya makapag-isip ng higit pa rito, ibinagsak ng Bone Bishop ang higanteng sibat nito. Naging masyadong mabagal si Shadow kaya bumulusok siya ng malakas sa sahig na gawa sa bato. Mabuti na lamang at nagamit niya ang kanyang kalasag na gawa sa itim na liwanag upang harangin ang matinding pinsala. Sa wakas ay naunawaan na niya ang sekreto ng kalaban at napagtantong hindi sapat ang pagsira sa iisang pulse arrows lamang. Upang mapigilan ang pagpapagaling at maalis ang kalasag ng boss, napagtanto niyang kailangan niyang sirain ang lahat ng 4 na pulse arrows ng sabay-sabay. Tinawag niya ang kanyang mga Shadow Clone at pinalibutan ng higanteng kaaway. Sa pamamagitan ng perpektong pagtutulungan, sabay-sabay na gumamit si Shadow at ang kanyang mga clone ng Instant Shadow Slash, na nagpakawala ng 4 na mabilis na atake diretso sa mga braso ng Bone Bishop. Agad na dinurog ng mga pag-atake ang lahat ng pulse arrows. Napasigaw sa sakit ang Bone Bishop habang lumitaw sa wakas ang health bar nito, na nagpapahiwatig na permanenteng nawasak ang kalasag nito. Napakunot-noo si Shadow nang mapagtanto niya ang isang nakakagulat na katotohanan na ang mga pulse arrows na iyon ay hindi pala talaga nagbibigay ng proteksyon sa boss, kundi pumipigil lamang sa tunay nitong kapangyarihan. Pagkatapos nito ay sumabog ang boss sa asul na apoy at pumasok sa ikalawang yugto nito. Pinangalanan ng sistema ang higanteng halimaw bilang pagkakatawang tao ng Bone God. Pamilyar si Shadow sa nakakatakot na pangalang iyon kaya naghanda siya para sa pinakamasama. Tiningnan siya pababa ng Diyos ng mga kalansay at pinawalan nito ang Chaos Demon Domain nito, na nagpuno sa silid ng madilim na pulang enerhiya na tuluyang lumamon kay Shadow. Isang status bar ang lumitaw sa kanyang paningin at napuno ng pulang enerhiya. Napagtanto niyang tinatamaan siya ng isang natatanging epekto na tinatawag na chaos, na unti-unting naiipon sa paglipas ng oras. Naisip niyang kapag napuno ito ay tuluyang mawawala sa katinoan at magwawala ang isang manlalaro. Magkakaroon ng mga ito ng malaking pagtaas sa pinsala ngunit mawawalan ng kontrol, at aatakihin ang lahat ng nasa paligid hanggang sa isang tao na lamang ang matirang buhay. Isa itong masamang patibong na sadyang ginawa upang magpatayan ang mga koponan. Mabilis na napuno ang chaos meter ni Shadow, ngunit napangiti siya dahil alam niyang wala namang epekto sa kanya ang patibong na iyon dahil mag-isa lamang siyang lumalaban. Para sa kanya, ang nakamamatay na sumpa ay isa lamang malaking libreng pampulakas sa kanyang kakayahang umatake. Malugod niyang tinanggap ang madilim na enerhiya at ang kanyang bagong estado ng pagwawala. Nagmukhang naguguluhan ang Bone God, at sa pagsasamantala sa paghinto ng halimaw ay sumugod si Shadow ng buong bilis. Sa tulong ng epekto ng pagwawala, ipinukol niya ang lahat ng kanyang kakayahan sa boss ng walang tigil. Matinding tinamaan ang boss ng walang katapusang mga atake, na nagdulot ng nakakabaliw na 35 milyong pinsala sa loob lamang ng isang segundo. Sumabog ang higanteng Diyos ng mga kalansay at naging mga kagamitan, at tuluyan itong nawasak ng malakas na pag-atake.
Kinumpirma ng sistema na patay na ang boss, at inihayag na nanalo si Shadow ng higit sa kalahating milyong experience points, 400 evolution points, napakaraming haba ng lifespan na maaaring ikalakal, 14 na kagamitan, at 7 libro ng mga kasanayan. Nakatayo lamang siya roon habang pinag-iisipan ang mga katatapos lamang na mangyari. Labis na nagulat na ang ikalawang yugto ay natapos bago pa man ito tunay na magsimula. Matapos mamatay ang boss, 2 umiikot na purple portals ang lumitaw sa harapan ni Shadow. Inanunsyo ng system na na-clear na ang tomb at binigyan siya ng 2 portals na mapagpipilian para sa kanyang paglabas. Kinolekta ni Shadow ang mga lot at inihagis ang ilan sa gulat na si Chen Wumang. Ipinaliwanag niya na kinuha lamang niya ang mga assassin gear at lifespan, habang iniwan niya ang natitira para sa pinuno ng Knights Templar. Nag-atubili si Chen Wumang na tanggapin ito, at inamin niyang wala siyang nagawa upang tulungang labanan ang boss. Gayunpaman, panyanitag siya ni Shadow sa pagsasabing ang pagbabantay sa kanilang bandila ay napakahalaga upang manalo sa team battle. Iginiit ni Shadow na ang loot at lifespan ay karapat-dapat na gantimpala ni Chen Wumang para sa kanyang mga pagsisikap. Sa sobrang tuwa, nagpasalamat si Chen Wumang at nagtanong kung sasabay ba si Shadow sa pag-uwi nila. Tumugon si Shadow na mayroon pa siyang mga asikasuhin sa rehiyon ng Basho at pumasok na sa ikalawang portal. Magalang na pinanood ni Chen Wumang ang kanyang pag-alis habang kinumpirma ng system ang kanyang destinasyon. Sa isang malayong wasak na lungsod na may palatandaang batong estatwa ng panda, isang asul na ilaw ang naghudyat ng pagbabalik ni Lu Hanfeng. Ang pinuno ng Huang Pavilion ay nag-respond sa kanyang base at agad na pinalibutan ng kanyang mga tauhan na nagtatanong tungkol sa kanyang tunggalian kay Shadow. Isang lalaki ang nagtanong kung sino ang nanalo, ngunit mabilis itong pinagalitan ng isa pa nang mapansin ang malagim na ekspresyon ng kanilang pinuno. Lumuhad si Lu Hanfeng sa sahig at tahimik na umiyak. Sinubukan siyang aluhin ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagsasabing walang nakakahiya sa pagkatalo sa pinakamagaling na manlalaro sa buong mundo at maaari pa naman silang sumubok muli. Habang patuloy na lumuluha, isinumpa ni Lu ang kanilang inosenteng optimismo. Sa labis na pagkadurog, isinigaw ni Lu na hindi man lang siya nakabawas ng kahit isang patak ng health ni Shadow. Nakinig ang kanyang mga tauhan sa matinding pagkagulat habang inamin ni Lu na sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas, mga skills, at taktika, hindi niya nasaling kahit isang hibla ng buhok ni Shadow. Ipinaliwanag niya ang malaking puwang sa kanilang lakas, at ibinunyag na binasag ni Shadow ang kanyang 99 layers ng absolute defense at inubos ang kanyang health bar bago pa man siya makakurap. Biglang nagsalita ang isa sa kanyang mga tauhan at inangkin na alam niya ang lihim sa likod ng imposibleng lakas ni Shadow. Idineklara nito na tiyak na nandadaya si Shadow. Tumangala si Lu at ang iba pa, lubos na nagulat sa matapang na akusasyon. Ikinatwira ng lalaki na dahil pare-pareho lang silang nasa ilalim ng iisang system, imposibleng may isang taong makakasolo sa isang diamond boss, agad na makakabasag ng Max's shields, at makakaiwas sa bawat pag-atake. Iginigiit niyang gumagamit ng hakang si Shadow. Sa kanilang desperasyon na makahanap ng palusot, mabilis na sumang-ayon ang iba na may perpektong loika ang kanyang sinabi. Ang kanilang kalungkutan ay nauwi sa galit. Sumang-ayon sila na ang pagkatalo sa isang cheater ay walang saysay, at isa sa mga miyembro ang nagtanong kung paano i-report si Shadow upang tuluyan itong maban. Habang sinusumpa nila ang pinaghihinalaang hacker, isang matalim na katok sa pinto ang sumambulat sa kanila. Sa labis na pagkadismaya, sumigaw ang isa sa mga lalaki, galit na may nang-iistorbo sa kanila sa ganitong oras. Binuksan nila ang pinto nang may mga pagbabanta, ngunit sila ay nanigas sa matinding takot nang makita nilang nakatayo sa pintuan ang matangkad at madilim na balto ni Shadow. Napuno ng gulat at kaba ang silid habang napaatras ang mga lalaki. Nagtaka sila kung paano natunto ni Shadow ang kanilang base at nangamba na naparito siya upang pagpapatayin sila. Sa pag-aakalang naroon si Shadow upang sakupin ang kanilang tagwan, isang galit na tauhan ang sumugod sa kanya. Tinawag nito si Shadow na isang asong mandurugas at isinumpa na ang kanilang guild ay hindi kailanman susuko. Hindi natinag, itinaas ni Shadow ang kanyang kamay at pinigil ang pagsugod sa pamamagitan ng paghagi sa kanila ng isang malaking nagliliwanag na orb. Mahinahon niyang ipinaliwanag na hinanap niya sila para lamang ibalik ang 2,333 taon ng lifespan na nawala sa kanila sa panahon ng mga tomb duels. Nakahinga ng maluwag ngunit naguguluhan, nagtanong si Lu kung naroon ba si Shadow para patayin sila. Tinanong naman siya ni Shadow kung bakit niya gagawin iyon, at idinagdag na dahil tapos na ang event at patay na ang boss, wala na siyang dahilan para labanan sila.
Laking gulat ng mga lalaki sa kanyang katapatan, at napagtanto nilang kusa niyang ibinalik ang libu-libong taon ng lifespan na sana ay inangkin na lamang niya. Pagkatapos ay nakuha nila ang ipinahihiwatig nito at napagtantong kakaamin lang ni Shadow na tinalo niya ang isang diamond grade boss ng mag-isa. Sa labis na pagkamangha sa kanyang lakas at karangalan, napaluhod si Lu at ang kanyang mga tauhan. Humingi sila ng tawad sa maling paghusga sa kanya at sumumpa ng lubos na katapatan. Pinagmasdan ni Shadow ang mga nakaluhod na lalaki, naguguluhan sa kanilang bigla at madremang pagsuko. Habang masiglang namumula, nangako si Lu na gagawin nila ang lahat para sa kanya, hanggang sa puntong nagbigay siya ng isang hindi komportable at kaina-hinalang alok para lamang patunayan ito. Nandiri si Shadow at mabilis na tinanggihan ang kakaibang alok. Sinabi niya sa kanila na kailangan lang niya ang kanilang tulong sa paghahanap ng mga coordinates ng lahat ng mga Emerald Grade o mas mataas na bosses sa rehiyon. Nag-atubili si Lu at mukhang nabagabag, na napansin naman ni Shadow kaya nagtanong ito kung masyado bang mahirap ang gawain para sa kanila. Habang kinakabahang pinagpapawisan, ipinaliwanag ni Lu na inubos na ng mga malalaking lokal na guild ang lahat ng mga surface-level Emerald bosses. Idinagdag niya na ang tanging natitirang opsyon nila ay ang pumasok sa Phantom Dungeon. Binalaan niya si Shadow na lubhang mapanganib ito, lalo na dahil pinaniniwalaan itong pinagmumultuhan ng mga totoong multo. Naintriga sa mga multo, hiniling ni Shadow kay Lu na magpaliwanag, at sumagot naman si Lu na ang mga manlalarong nakakatakas sa dungeon ay madalas na lumalabas ng walang natirang gear at mga damit. Ikinwento pa ni Lu na ang mga biktima raw ay bumubigkas lamang ng mga walang katuturang salita at umaabot ng ilang araw bago tuluyang bumalik sa katinuan. Agad na nakilala ni Shadow ang ganitong pag-uugali mula sa kanyang nakaraang buhay, kaya naman mabilis niyang napagtanto ang tunay na pagkakakilanlan ng sinasabi nilang multo. Nang walang pag-aatubili, inutusan ni Shadow ang grupo ni Lu na pangunahan ang daan patungo roon. Ang kanyang pananibik ay labis na ikinagulat ng mga lalaki, at kinakabahan silang nagtaka kung mayroon siyang kakaibang pagnanasa sa matinding panganib, ngunit matatag silang inutusan ni Shadow na kumilos na. Samantala, sa nakakatakot na pasukan ng Phantom Dungeon, isa pang grupo ng mga manlalaro ang nagmamarcha papasok. Pinagtawanan ng mga ito ang mga lokal na usap-usapan at iginiit na ang mga natromang biktima ay praning lamang dahil hindi raw totoo ang mga multo. Ang tiwalang-tiwala na tatlo ay kabilang sa Shuo Mountain Guild, na pinamumunuan ng isang kalbong lalaki na may suot na sunglasses kasama ang dalawang babae. Mayabang silang nagpatuloy sa paglalakad habang ipinagmamalaking ibubunyag nila ang mga lihim ng dungeon ng minsan at para sa lahat. Nagmarcha ang Shuo Mountain Guild sa isang madilim na pasilyo. May buong tiwalang iginiit ng kalbong guild leader na hindi totoo ang mga multo, habang sumang-ayon naman ang kanyang mga kasamahan sa guild na nakasuot ng Chiang Sam at Panda onesie, na nagmamayabang na ang kanilang malinis na konsensya ang magpoprotekta sa kanila mula sa anumang mga halimaw. Biglang nawasak ang kisame nang bumagsak ang isang malaking Purple Horn Demon sa mismong harapan nila. Ito ay ang Jalan Jongjin Dragon King, isang napakalakas na level 18 Platinum boss. Hindi natinag, tumawa ang guild leader sa pananibik dahil sa posibilidad na makakuha ng mga rare loot. Inihanda niya ang kanyang sandata, inutusan ang kanyang koponan na umatake, at nagpatawag ng napakaraming nagliliwanag na blue swords. Tiningnan sila ng masama ng higanting demonyo gamit ang mga nagliliwanag nitong pulang mata at naghandang umatake. Nang makakita ng pagkakataon, sumugod ang guild leader upang magbigay ng isang matinding tira. Habang pinalilibutan ng kanyang mga lumulutang na talam, tumalon siya upang hampasin ang braso ng halimaw, ngunit habang nasa himpapawid ay biglang naglaho ang kanyang espada. Nagpanik siya at sumigaw sa kalituhan dahil sa pagkawala ng kanyang sandata. Dahil wala ng kalaban-laban, hinampas siya palayo ng boss, at tumilapon siya patalikod habang napasigaw naman sa gulat ang kanyang mga kasamahan. Bumagsak siya sa matigas na sahig na bato sa mismong harapan ng dalawang babae, at tuluyang nahubaran ng lahat ng kanyang gear hanggang sa maiwan na lamang siyang naka-underwear. Tahimik na namula ang nagulat na Panda Girl habang namula rin ang Chiang Sam Girl at isinigaw na parang bulan na naglaho ang equipment ng kanilang guild leader. Nagpanik ang mga babae nang bigla ring mawala ang kanilang sariling mga kasuotan. Naiwang nakahubad sa malamig na sahig, isinigaw ng guild leader na totoo nga ang mga usap-usapan at talagang pinagmumultuhan ang dungeon. Galit na sinigawan ng mga babae ang kanilang guild leader dahil labis silang nandiri sa nakakahiyang pisikal na reaksyon nito sa sitwasyon sa kabila ng malapit na panganib. Nang mapagtanto nilang hindi sila makakalaban ng walang mga armas o armor, tumakbo palayo ang tatlong nakahubad.
Nagpanik ang mga babae dahil sa kanilang walang damit na kalagayan, ngunit inutusan sila ng guild leader na patuloy lang na tumakbo at nangakong hindi niya sila titingnan, bagamat hindi talaga naniwala sa kanya ang dalawa. Samantala, sa pasukan ng dungeon, dumaan sina Shadow at Luz Hanfeng sa portal. Isang system alert ang nagbabala sa kanila na nakapasok sila sa isang frenzy zone kung saan ang kanilang mga lifespan ay nauubos ng 100 beses na mas mabilis. Sa sobrang takot sa mga multo, nagmakaawa si Luz Hanfeng kay Shadow na mag-ingat ng mabuti. Sinabihan naman siya ni Shadow na kumalma at tiniyak sa kanya na hindi multo ang banta, na lalo lamang ikinagulo ng isip ni Luz Hanfeng kaya nagtanong ito kung paano pa maipaliliwanag ang mga kakaibang nangyayari sa lugar. Bago pa man makapagpaliwanag si Shadow, umalangaw ang mga nakakatakot na tili sa madilim na pasilyo. Mabilis na tumakbo palapit sa kanila ang tatlong nakahubad na miyembro ng Shuda Mountain Guild habang mahigpit na hinahabol ng Demon Boss. Nang makita ang dalawang lalaki, nagmakaawa ang kalbong guild leader na iligtas sila, habang mas lalo namang nagpanik ang kanyang mga babaeng kasama dahil sa labis na hiya na makita sa ganoong kalagayan. Nagbigay si Shadow ng thumbs up at nagbiro tungkol sa pagiging bukas ang isip ng mga manlalarong ito na tumatakbo ng nakahubad. Habang pinagpapawisan sa matinding hiya, ipinaliwanag ni Luz Hanfeng na ang mga tumatakbo ay ang kanyang mga karibal mula sa Shuda Mountain Guild. Nakatanggap si Shadow ng isang system alert tungkol sa isang pagtatangkang pagnanakaw. Hinarangan ito ng kanyang passive skill, kaya nailigtas ang kanyang mga gear, ngunit pumasok ang abilidad sa isang 30-second cooldown. Sa kanyang tabi, sumigaw sa takot si Luz Hanfeng nang biglang maglaho ang kanyang kapa at damit, na nagpakumbinsi sa kanya na may multo nga sa kanilang tabi. Itinuon ni Shadow ang kanyang enerhiya at pinakawalan ng kanyang Dark Knight Ring Blade, kung saan nagpaputok siya ng isang malaking alon ng pulang enerhiya ng direkta sa higanteng halimaw. Hiniwa ng pag-atake ang Dragon King at agad itong nawasak, na nag-iwan ng mahahalagang loot. Gulat na napatitig ang nakahubad na kalbong guild leader, labis na namangha na may isang taong nakatalo sa isang platinum boss sa pamamagitan lamang ng isang tira. Inisip niya kung ang kanilang tagapagligtas ay ang sikat na si Shadow, at sumang-ayon naman ang Panda Girl habang idinadagdag na hindi man lang nila nakita kung saan nagpunta ang lumaban. Bukod sa pagtalo sa boss, nasugatan din ng atake ni Shadow ang isang hindi nakikitang epic grade NPC na nagngangalang William Scott, ang Thief Saint. Pinagmasdan ng magnanakaw si Shadow at napansin nito ang kanyang kamanghamanghang stealth at bilis, kaya napagtanto nitong tiyak na may dalang napakaraming rare na kayamanan si Shadow. Habang nagtatago sa mga anino, napamura si William Scott sa matinding pagkabigla dahil nagawa siyang sugatan ng isang baguhan at naharangan pa ang kanyang pagtatangkang magnakaw. Sa kanyang pananabik na pagnakawan si Shadow, tiningnan ng magnanakaw ang mga high-grade gear nito at partikular na pinagtuunan ng pansin ang mahalagang dagger. Binalaan ni Luz Hanfeng ang mga nakahubad na manlalaro na umalis na, at ipinaliwanag na ang magnanakaw ay isa talagang epic grade NPC na may master level stealth na kukuha ng lahat ng natitira sa kanila. Habang nagpapanik ang kalbong lalaki, tinanong ni Luz Hanfeng si Shadow kung kaya nitong labanan ang ganoong kalaban. Mahinahon namang ipinaliwanag ni Shadow na ang stats ng NPC na ito ay mas mababa kaysa sa isang karaniwang epic boss, kaya nagplano siyang lumaban. Sa matinding pagkadismaya, nagreklamo si Luz Hanfeng tungkol sa pag-alis kasama ang isang lokal na siga, na nagudyok naman sa kalbong leader na tawagin siyang isang matabang peke. Nagpalitan ng mga pang-iinsulto ang dalawa habang muling nag-alab ang dati nilang hidwaan. Humarap ang dalawang lalaki sa isa't isa at nagpalitan ng maaanghang na salita. Hinamon ng kalbong leader si Luz Hanfeng sa isang pusta kung saan ang matatalo ay kailangang lumuhod sa publiko at humingi ng tawad sa buong bansa. Tinanggap ito ni Luz Hanfeng at sinabihan ang leader na itakda na ang mga patakaran ng kanilang paligsahan. Habang gumagawa ng madrimang posisyon, idineklara ng kalbong leader na kung sino man ang magbibigay ng pinakamalaking tulong kay Shadow sa pagtalo sa Thief Saint ay siya ang magiging panalo. Tumawa si Luz Hanfeng at tinuya ang kalbong leader sa pagtatangka nitong tulungan ang isang top tier na manlalaro tulad ni Shadow gayong wala man lang itong suot na pantalon, at tinawag pa niya itong isang hangal. Sa halip na pansinin ang pangungutya, nag-alok ang kalbong leader ng isang nagliliwanag na skillbook kay Shadow bilang regalo mula sa kanyang guild at nagbukas ng isang trade window. Tinanggap ni Shadow ang kalakalan at nakuha ang skillbook na final mark. Nang mapagtanto na ito mismo ang kanyang kailangan, agad siyang gumastos ng higit sa 200 evolution points upang i-upgrade ang skill sa mythic tier. Ang na-upgrade na Mythic Assassin skill ay lubhang napakalakas,
at sisiguruhin ito na ang kanyang susunod na atake ay mamarkahan ang kanyang target upang ibunyag ang eksaktong lokasyon nito sa loob ng 30 segundo, habang pinapataas din ang pinsala laban dito ng 20%. Nang purihin ni Shadow ang abilidad, nagdiwang ang kalbong leader at ipinaliwanag na gagawin nitong walang silbi ang stealth ng magnanakaw dahil ang isang tama lamang ay sapat na upang matukoy ang lokasyon nito. Mabilis namang pinansin ni Luz Hanfeng na ang pagsigaw ng kanilang plano ay nagbigay ng babala sa kanilang target, na nangangahulugang madali na silang maiiwasan ng magnanakaw ngayon. Pinagpawisan ng kalbong leader nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Samantala, sa itaas ng mga anino, narinig ni William Scott ang kanilang usapan at nagpa siya itong umatras dahil napagtanto nitong masyadong mapanganib ang pagnanakaw kay Shadow ngayon at wala na ring ninakawin pa mula sa mga nakahubad na manlalaro. Sa ibaba, nagpanik ang kalbong leader habang mayabang siyang sinisi ni Luz Hanfeng sa pagsira ng kanilang pagkakataon. Biglang sumigaw si Luz Hanfeng sa kadiliman at tinawag ang magnanakaw na isang pipitsuging mandurukot, na nakagulat sa nakatagong kalaban. Ipinakita ni Luz Hanfeng ang isang nagliliwanag na kulay rosas na bagay sa kanyang likuran, at ipinagmayabang na mayroon pa siyang isang napakahalagang kayamanan. Tinukso niya ang magnanakaw at hinamon itong subukang pigilan ang sarili sa pagnanakaw ng isang epic grade accessory na tinatawag na Heart of Basho. Nang makita ito, napamura ang kalbong guild leader sa matinding pagkabigla at hindi makapaniwalang pagmamay-ari talaga ni Luz Hanfeng ang gayong maalamat na item. Ipinaliwanag ng babaeng nakasuot ng panda onesie na ang accessory ay napakalakas dahil binabawasan nito ang back attack damage ng malaking 70%, kaya ito ang naging pinakamataas na simbolo ng kaluwalhatian para sa kanilang buong rehiyon. Mula sa mataas at madilim na bahagi, nakatitig si William Scott at ganap na nabighani sa nagliliwanag na hiyas. Para sa kanya, ang pag-angkin sa artifact na ito ay magpapatunay kung sino ang tunay na hari ng Basho. Ang hitsura nito ay kasing ganda ng nag-aapoy na araw, at alam niyang walang tunay na collector ang makakapigil sa gayong obra maestra kahit pa kailanganin niyang nakawin ito ng direkta mula sa katawan ng isang tao. Dahil hindi nakatiis sa tukso, tahimik na bumaba ang maalamat na Thief Saint mula sa kisame habang ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa premyo. Lubos siyang batid na isa itong malinaw na patibong at hinihintay lamang siyang kumilos, ngunit nagpa siya pa rin ang magnanakaw na sulit ang panganib para sa gantimpala. Inabot niya at mabilis na inagaw ang nagliliwanag na kayamanan ng direkta mula sa likod ni Luz Hanfeng. Nang maramdaman ng biglaang pagdaklot, nagkulay pula ang mga mata ni Luz Hanfeng at agad siyang nagbigay ng senadorias kay Shadow para umatake. Agad na kumilos si Shadow, idineklara na dumating na ang pagkakataon, at pinakawalan ng kanyang malakas na Dark Knight Ring Blade. Ang malaking pulang hiwa ay direktang tumama sa likod ni Luz Hanfeng, na naging dahilan upang bumagsak siyang nakadapa sa sahig habang bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Sumigaw si Luz Hanfeng sa sakit at umiyak dahil kinuha ang kanyang mahalagang Heart of Basho. Naisip ng kalbong guild leader kung talagang tumama ang mabilis na atake ni Shadow sa Thief Saint. Sumagot ang Panda Girl na hindi niya masabi, ngunit labis siyang umaasa na hindi nabigo ang kanilang plano. Samantala, tumakbo ng buong bilis palayo ang Thief Saint, na walang kamalay-malay sa malaking pulang crosshair na nakatutok ngayon ng direkta sa kanyang ulo. Tumawa siya ng malakas habang tumatakbo, mahigpit na hawak ang nagliliwanag na rosas na Heart of Basho at nagdiriwang na nagawa niya talaga ang pinakamatinding pagnanakaw. Napagtanto niya na ang pagtanggap ng atake mula kay Shadow ay nagbawas ng malaki sa kanyang health at nagbigay sa kanya ng nakakainis na trakang debuff. Gayunpaman, nakumbinsi siyang pipigilan ng mga masalimuot na daanan ng dungeon ang sinuman na madali siyang mahuli. Isang system screen ang lumitaw na nagpapakitang ang kanyang trakang mark ay mayroon na lamang 23 segundo. Habang itinutulak ang kanyang bilis sa sukdulan, naisip niya na kung makapananatili lamang siyang nakatago ng 20 segundo pa, tuluyan na siyang mawawala kay Shadow. Nang pang-attack ang system timer sa eksaktong 20 segundo, biglang nanigas ang magnanakaw nang maramdaman niyang may mabilis na lumalapit sa kanya. Biglang sumambulat ang isang Shadow clone sa pasilyo sa mismong harapan niya. Nagpanik ang magnanakaw, lubos na nagulat na napakabilis siyang naabutan ng kanyang humahabol. Tiningnan siya ng masama ng clone gamit ang mga nagliliwanag na puting mata at direktang sumugod sa kanya. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng magnanakaw na hindi ito ang totoong Shadow, kundi isa lamang Shadow clone. Nagpakawala ang clone ng mabilis na serye ng mga purple slashes, ngunit mabilis na tumalon ng mataas patungo sa kisame ang magnanakaw upang madaling iwasan ang mga paparating na pag-atake.
Habang ang system timer ay nasa 16 na segundo na lamang, nanuya ang magnanakaw. Tinawag niyang inosente ang clone, na nangungut siyang hindi kailanman tatama sa kanya ang ganoong kasimpleng pag-atake. Ngunit pagbaba niya, napansin niya ang isa pang clone na naghihintay sa susunod na kanto. Napamura siya sa gulat at mabilis na umiwas. Nang dumaan ang clone sa tabi niya at tumakbo sa mga pasikot-sikot na pasilyong bato, tumawa ang magnanakaw at isinigaw na lubos na walang silbi ang mga clones na ito. Nang pamatak ang system timer sa 10 segundo, ngumiti siya ng may kumpiyansa at naniwala na magiging napakadali na lamang ang paglagpas sa huling 10 segundo. Nanuya lamang muli ang magnanakaw ng isa na namang clone ang lumitaw sa kanyang likuran, at isinigaw na ang lahat ng pagsisikap na ito ay lubos na walang saysay. Sa wakas ay naubos na ng system timer ang mga huling segundo nito. Matapos ang huling 3 segundo, isang abiso ang nagkumpirma na tuluyan nang nawala ang tracking mark. Habang nakataas ang kanyang pinaghirapang premyo, tumawa ang magnanakaw na ipinagmamalaking sa wakas ay ligtas na siya. Alam ng magnanakaw na maibebenta ang mahalagang kayamanang iyon para sa napakalaking halaga ng lifespan, na magdadala sa kanya ng isang hakbang palapit sa pagsira ng kanyang selyo. Biglang natigil ang kanyang pagtawa nang mapansin niya ang isang tahimik na figure na nakatayo sa kanyang unahan, na walang iba kundi si Shadow na tahimik na naghihintay. Noong una, inakala ng magnanakaw na isa lamang itong Shadow clone, ngunit kinumpirma ng kanyang ikalawang pagtingin na iyon nga ang totoong Shadow. Saglit na nagpanik ang magnanakaw habang nagtataka kung paano siya naunahan ni Shadow roon. Ngunit nang mapansin niya ang mga lumulutang na loot orb sa malapit, inakala niyang nagkataon lamang na naroon si Shadow para mag-farm ng mga monsters. Mabilis siyang kumalma dahil alam niyang wala na ang kanyang tracking mark at aktibo ang kanyang master level stealth, kaya imposibleng makita siya ni Shadow. Ngunit sa kanyang matinding takot, lumingon si Shadow at tumitig ng direkta sa kanyang mga mata. Dahil ganap nang nakacharge ang combo energy ni Shadow, nanigas ang magnanakaw sa matinding pagkabigla nang mapagtanto niyang malinaw siyang nakikita nito. Sa labis na takot sa malamig na titig ni Shadow, nagkandara pa ang magnanakaw sa matinding gulat dahil alam niyang kailangan na niyang makatakas mula sa lugar na iyon kaagad. Bigla siyang napahinto sa kanyang pagtakbo nang sumambulat ang isang malaking pader ng lila na apoy sa buong pasilyo, habang lumabas naman ang ilang mga Shadow clones mula sa mga anino upang tuluyang harangan ang lahat ng kanyang labasan. Nang makulong sa loob ng singsing ng apoy, napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan na hindi lamang siya inabutan ni Shadow, kundi sinadya rin siyang itaboy nito sa eksaktong lugar na iyon mula pa sa simula. Habang nakatayo sa kanyang harapan, pinakawalan ng totoong Shadow ang kanyang ultimate skill na Endless Nightmare. Isang mataas na alon ng madilim na lilang mahika ang bumagsak sa nakulong na magnanakaw, at isang system gauge para sa Nightmare status ang lumitaw sa ibabaw ng ulo nito na agad na puno hanggang sa sukdulan. Nang malubog sa isang nakakatakot na ilusyon, sumigaw ang magnanakaw sa matinding sakit habang pinupunit ng mga demonyo at nakangiting anino ang kanyang isipan. Nang mawala ang kanyang maskara at magpaikot-ikot ang kanyang mga mata dahil sa mental na pagpapahirap, nagmakaawa siya para sa awa at nangakong susuko at magiging tapat na tagapaglingkod ni Shadow kung hahayaan lamang siyang mabuhay. Habang mahinahong nakatayo sa gitna ng mga lilang apoy, sinabi na lamang ni Shadow na sa wakas ay nakita rin niya kung ano ang tunay na hitsura ng sikat na Thief Saint sa likod ng maskara nito. Sa ilalim ng matinding apoy ng ultimate attack ni Shadow, tuluyang sumuko ang magnanakaw. Sumigaw ito para humingi ng awa at desperadong nagmakaawa na hayaan siyang sumuko. Isang system notification ang nagtanong kay Shadow kung nais niyang tanggapin ang epic grade NPC na ito bilang isang nasasakupan para sa kanyang guild, na sinang-ayunan naman niya kaya nakumpirma ang matagumpay nitong pagsuko. Opisyal na naging tapat na miyembro ng Shadow Guild si William Scott at ang kanyang gear ay agad na napalitan ng isang makinis na itim na ninja outfit na may tatak ng guild crest ni Shadow. Biglang tumakbo sa pasilyo ang kalbong guild leader ng ganap na nakahubad, habang naguguluhang sumisigaw upang itanong kung ano ang nangyayari. Casual na ipinaliwanag ni Shadow na ginawa lamang niyang bagong tauhan ang magnanakaw, na naging dahilan upang mawala ng katinuan ng kalbong leader at sumigaw sa hindi makapaniwalang kalagayan. Hindi nagtagal, naabutan sila ng iba pang mga manlalaro at pinalibutan ang napahiyang magnanakaw na nakabaluktot sa sahig. Nagtapon sila ng mga pang-iinsulto, tinawag ang maalamat na Thief Saint na isang kaawa-awang mandurukot, at iginiit na ibalik ang kanilang mga ninakaw na gear. Nang may magtanong kung maaari na lamang ba nila itong bugbugin ng matindi, namagitan si Shadow at sinabihan silang kumalma. Ipinaliwanag niya na dahil ang magnanakaw ay isa na ngayong kaibigang NPC,
maaari nilang gamitin ang kanilang lifespan upang bumili ng mga rare goods at skills mula rito. Agad na nahikayat si Lu Sanfeng. Sinigawan niya ang umiiyak na magnanakaw at inutusang ipakita sa kanila ang mga paninda nito. Ibinuka ni William Scott ang kanyang kapa na naglantad ng ilang mga kamangha-manghang items na ibinebenta. Ang una ay ang Thief Saint Talisman, na nagpapahintulot sa manlalaro na magnakaw ng isang random item mula sa iba kapalit ng 20 taon ng lifespan. Gayunpaman, ang tunay na premyo ay ang Thivong Sacred Hand Skill Book. Nagkakahalaga ito ng malaking 500 taon ng lifespan, ngunit permanenteng ninanakaw nito ang mga core stats mula sa mga monsters. Nagwala ang grupo nang tingnan nila ito ng mas malapitan. Sumigaw si Lu Sanfeng dahil ang kanyang panloob at ang kanyang mahalagang Heart of Bashu ay nakapaskil sa loob ng kapak bilang mga display items. Galit na hiningi ng mga nakahubad na manlalaro ang kanilang mga damit at nagbanta na papatayin nila ang kaawa-awang magnanakaw. Gayunpaman, nang kumalma sila, napagtanto ng kalbong leader at ni Lu Sanfeng na ang mga aktwal na items na ibinebenta ay talagang kahanga-hanga. Ipinunto ng kalbong leader na bagamat ang talisman ay tila niche, magiging isang jackpot maker ito sa late game. Bukod pa rito, ang pagmaster sa thieving skill ay nangangahulugan ng isang permanenteng stat boost, kaya naman madali nilang naisip na sulit ang presyong 500 taon. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga pangyayari, tuluyang napagtanto ni Lu Sanfeng na tiyak na inubos ng magnanakaw ang lahat ng intelligence stats mula sa mga nakaraang biktima sa dungeon, kaya pansamantala silang nawalan ng katinuan. Sa pananabik na lumakas, nagpasya pa rin ang mga manlalaro na bilhin ang skill book. Pagkatapos ay itinala ng system na parehong gumastos ng tig 500 taon ang babaeng martial artist na nakasuot ng asul na Chiang Sam at si Lu Sanfeng upang matutunan ang skill. Matapos ito, isang malaking jackpot notification ang dumating kay Shadow dahil ang kanyang bagong tauhan ay nakakuha lamang ng 1,000 taon ng lifespan. Dahil sa 50% tax rate, nakatanggap si Shadow ng 500 taon na dumiretso sa kanyang guild pool. Napagtanto niyang maaari niya itong samantalahin sa pamamagitan ng pagpapadala sa magnanakaw upang mag-farm ng iba pang mga manlalaro. Higit pa rito, dahil nakakuha siya ng kalahati ng kanyang lifespan bilang rebate, ang pag-aaral ng mismong skill ay nagkakahalaga lamang ng 250 taon para sa kanya. Nang walang sinasayang na oras, gumastos si Shadow ng 88 evolution points upang i-upgrade ang skill book sa mythic tier. Ang bagong Thivong Sacred Hand ay nakakapanakaw na ngayon ng 5 stats bawat target hanggang sa limitasyon na 3,000, nagdaragdag ng malaking 20% passive boost sa lahat ng stats, at maaari nang magamit sa sinuman. Ngumiti si Shadow dahil alam niyang ang isang percentage-based stat boost ay magiging mas malakas pa habang siya ay nagle-level up. Gulat na napatitig si William Scott sa nagliliwanag na mythical energy na nagmumula sa kamay ni Shadow. Itinanong niya kung paano nagawang mamaster ni Shadow ang ultimate mythic skill ng Starry Sky Thief Clan. Nang hindi na naghihintay ng sagot, paulit-ulit na inihampas ng magnanakaw ang kanyang noo sa sahig na bato at idineklarang susundan niya si Shadow habang buhay, habang nagmamakaawa na ipasa rin nito ang skill sa kanya balang araw. Mahinahong inutusan siya ni Shadow na tumayo at nangakong ituturo nito ang skill kung magpapakabait siya. Biglang gumuho ng malakas ang bubong at nabasag ang kisiming bato kasabay ng pagbagsak ng malalaking nagliliwanag na chains at purple tentacles sa silid. Umalangaw-ngaw ang isang malakas na boses mula sa mga guho na tinatawag silang lahat na mga kasuklam-suklam na tao. Mula sa usok ay lumitaw ang isang higanti at nakakatakot na eyeball monster na nakabalot sa mga nagliliwanag na chains at tentacles. Umatungal ang halimaw at iginiit na palayain nila si William Scott kaagad. Desperadong sinubukan ni William na pigilan ang kanyang kaibigan at isinigaw na mali ang inaakala nito, ngunit hindi nakinig ang halimaw. Kinalma ng halimaw ang malaki nitong mata at nagpaputok ng isang mapanirang petrification ray sa grupo, kung kaya't sina Lu Sanfeng at ang kalbong leader ay agad na naging mga solidong estatwang bato. Hindi natinag, ginamit ni Shadow ang kanyang magic resistance shield na madaling nakaharang sa beam. Naguluhan ang halimaw at nagtaka kung paano napigilan ng isang simpleng shield ang kanyang ultimate attack. Agad pagkatapos ng atake nito, nagsimulang mag-glitch ng malakas ang katawan ng higanting eyeball monster na may kasamang dilaw na electrical energy. Humigpit ng may matinding puwersa ang mga nagliliwanag na chains na nakapulupot dito, dahilan upang sumigaw ito sa sakit. Nagpanik si William at sumugod patungo sa naghihirap na halimaw, kung saan nagmakaawa siyang huwag nitong gamitin ang kapangyarihan nito habang umiiyak na hindi ito maaaring mamatay.
Naintriga kung paano nagkaroon ang dungeon na ito ng dalawang epic grade NPCs, lumingon si Shadow sa umiiyak na magnanakaw at humingi ng paliwanag. Ibinunyag ni William na ang pangalan ng eyeball monster ay Aristotle at ito ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ilang taon na ang nakalilipas, noong isa pa lamang siyang low-level thief, nakilala niya ito at mabilis silang naging matalik na magkaibigan. Ayon sa kanya, si Aristotle ay may malawak na cosmic knowledge at kayang hanapin ang anumang rare treasure, habang ginagamit naman ni William ang kanyang god-tier theft skills upang makuha ang mga ito. Magkasama nilang inipon ang napakaraming legendary loot, kung saan nakuha ni William ang kanyang titulo bilang Thief Saint. Ngunit nagbago ang kanilang swerte ng isang araw ay natukoy ni Aristotle ang isang legendary supreme treasure sa kailaliman ng Phantom Dungeon. Sa kanilang pananabik, tinungo nila ang mga guho at tumayo sa harap ng isang malaking nagliliwanag na ball. Mapagbigay na sinabi ni William sa kanyang kaibigan na ito na ang nararapat na magbukas nito. Ngunit sa pagangat ng takip, hindi ginto ang bumungad sa kanila kundi mga nakakabulag na haligi ng gintong liwanag at isang serye ng mga naglalakihang chains na sumambulat mula sa siwang. Bago pa man sila makakilos, marahas na tumagos ang mga chains sa katawan ni Aristotle at nakulong ito sa himpapawid. Ang legendary chest ay isa palang nakakatakot na primordial tear trap. Agad na naselyo si Aristotle sa loob ng Phantom Dungeon, na iwang nakakulong sa mga hindi matakasang chains ng liwanag. Ibinunyag ni William na ang pagsira sa primordial seal na ito ay nangangailangan ng napakalaking 1 bilyong taon ng lifespan upang mailigtas ang kanyang kaibigan. Nanatili siya sa dungeon at nagnakaw sa mga manlalaro upang mangolekta ng lifespan hanggang sa dumating ang grupo ni Shadow. Umiyak siya habang ipinapaliwanag na pinilit ni Aristotle ang kapangyarihan nito upang iligtas siya, na nag-trigger sa nakamamatay na parusa ng selyo at nag-iwan sa kanyang kaibigan sa bingit ng kamatayan. Tiningnan niya ang kanyang naghihingalong kaibigan at napagtanto niya ngayon na nakatali na siya kay Shadow, hindi na siya kailanman makakaipon ng 1 bilyong taon. Opisyal nang dumating ang kinatatakutang araw ng kanilang huling pamamaalam. Tuluyang nanghina ang magnanakaw at humagulgol habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanyang pinakamatandang kaibigan, isinisigaw na labis siyang nagsisisi dahil binaygaw niya ito. Walang tigil siyang umiyak, humihingi ng tawad kay Big Eye at humihikbi dahil hindi niya ito mailigtas. Napansin na lamang niya na humakbang pasulong si Shadow at binunot ang nagliliwanag nitong primordial sword. Naguluhan si William at itinanong sa kanyang master kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Inihagis niya ang kanyang sarili sa harap ng higanteng eyeball upang tanungin kung sinusubukan ba ni Shadow na patayin ang kanyang kaibigan, habang desperadong kinukumbinsi ito na hindi maglalabas ng anumang magandang loot si Big Eye. Nagmakaawa si William, ngunit malamig na hindi siya pinansin ni Shadow at iwinasiwas na lamang nito ang kanyang espada. Gayunpaman, sa halip na atakihin ang halimaw, ang hiwa ni Shadow ay bumasag sa mga chains na nakakapit sa higanteng eyeball, na labis na ikinagulat ni William. Nasira at naglaho ang mga chains, kaya opisyal na nabiyak ang selyo. Natulala si William at nagtaka kung paano nagawa ni Shadow ang gayong himala. Bumuntong hininga muna si Shadow bago mahinahong ipinaliwanag na nais lamang niyang makita kung gagana ang pag-atake sa mga chains gamit ang isang primordial weapon, at napatunayan niyang umubra ito. Idinagdag niya na ngayong wala na ang selyo, magiging maayos na ang kalagayan ng halimaw. Mahinang kumurap si Aristotle at binanggit ang pangalan ni William. Sa sobrang tuwa, tiniyak ni William sa kanyang kaibigan na maayos na ang lahat ngayon. Habang nakatingin kay Shadow, tinanong ni Aristotle si William kung paano ito naging tagapaglingkod ng isang Blue Star human. Ipinagtanggol naman siya ni William at ipinaliwanag na hindi ordinaryong tao si Shadow dahil ito ang mismong nagligtas sa kanya. Sinasamantala ang pagkakataon, pinuri ni William si Shadow at sinabihan si Big Eye na dapat itong sumali sa kanila dahil ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugan ng walang katapusang mga rare treasures. Sinabihan siya ni Aristotle na tumahimik saglit upang masuri niya ang taong ito. Sa kanyang pagsusuri kay Shadow, labis siyang namangha nang makitang nakasuot ito ng pinakamagandang gear at halos lahat ng kanyang skills ay mythic grade. Napagtanto rin niya ang isang mas nakakabaliw na katotohanan na ang lalaking ito ay mayroong authority of ancient gods. Nang sandaling iyon, inabisuhan ng system si Shadow na ang epic grade NPC na si Aristotle ay kusang loob na nais sumali sa kanya. Nang walang pag-aatubili, tinanggap ito ni Shadow. Kinumpirma ng system na si Aristotle ay isa na ngayong dedikadong guild NPC. Ang kanyang basic function ay kamangha-mangha dahil pinapayagan nito ang mga miyembro na kumuha ng double XP buff minsan sa isang araw, kasama pa ang isang advanced barrier.
Na-unlock din ng system ang kanyang advanced function, na nagpapahintulot sa kanila na mag-alay ng lifespan upang maghanap ng rare information. Suot ang isang bagong guild crest, yumuko siya sa kanyang master, handa sa anumang utos. Sumang-ayon si Shadow at pinuri ang dalawa bilang mga top-tier talents. Agad niyang inutusan si Aristotle na bigyan siya ng double XP buff. Susunod, inutusan niya ang dalawa na mag-teleport pabalik sa guild base upang mag-farm ng lifespan. Ngunit bago sila umalis, inutusan ni Shadow si Aristotle na alisin ang petrification sa mga lokal na manlalaro at inutusan si William na ibalik ang bawat item na kanyang ninakaw. Isang kislap ng gintong liwanag ang tuluyang nag-alis ng petrification kay Luz Hanfeng at sa kalbong leader. Tumalon ang dalawa na nanginginig at hinanap ang higanteng eyeball monster. Casual na sinabi sa kanila ni Shadow na napaamo na niya ang parehong nilalang at ipinadala na palayo. Laking gulat ng dalawang magkaribal at sumigaw silang nakakuha lamang si Shadow ng dalawang epic grade NPCs ng sabay. Itinuro ni Shadow ang sahig at sinabing naroon lang ang kanilang mga gear. Tuwang-tuwang nagpasalamat ang mga nakahubad na manlalaro sa kanya, habang nakakatawang umiyak si Luz Hanfeng sa tuwa dahil nabawi niya ang kanyang limited edition na panloob. Habang nakangiti, masayang inihandog ni Luz Hanfeng ang kanyang pinahahalagahang Heart of Basho na accessory sa kanyang tagapagligtas. Nang tingnan ang kakaibang matinik na kulay rosas na bola, nandiring tinitigan ito ni Shadow. Ipinaliwanag ni Luz Hanfeng na napagkasunduan nila ng kalbong leader na ang Heart of Basho ay pagmamayari ni Shadow, at idinagdag na tanging isang napakalakas na manlalaro tulad niya ang karapat-dapat dito. Nagmakaawa silang suotin niya ito at maging hari ng Basho. Hindi natinag at walang interes, nagpakawala si Shadow ng isang malaking shockwave at inutusan silang lumayas, dahilan upang tumilapon ang nakahubad na grupo. At sa ganoong paraan, tuluyang nawala sa mundo ang maalamat na Heart of Basho at hindi na muling nakita pa. May mga nagsabing wala ng hari ang Basho ngayon, habang ang iba naman ay nagsabing simula sa araw na iyon, ang bawat manlalaro sa rehiyon ay naging sarili nilang hari. Samantala, mahigit 200 kilometro sa timog ng mga guho ng Magic Capital, isang matinding labanan ang nagaganap. Ang target, isang mabilis at umiilaw na asul na nilalang, ay umikot at umiwas sa isang pag-atake. Ngunit ang umaatake ay si Xiaoyu sa kanyang nakakatakot na red-skinned ghost spirit form, na agad na lumitaw sa likuran ng kanyang target. Habang kumikilos na parang kidlat, nagbigay siya ng isang malupit na hiwa na tumama sa halimaw at nagdulot ng higit sa 18,000 damage. Gumanti ng hampas ang halimaw, ngunit madali itong naiwasan ni Xiaoyu. Mabilis niyang inactivate ang kanyang shadow stealth skill upang makabalik sa kadiliman, kaya naiwang nakatayo roon ang halimaw na naguguluhan. Napansin ni Xiaoyu na mahigit 20 minuto na niyang nilalabanan ang halimaw na ito at sa wakas ay nasa huling ikatlong bahagi na lamang ang health nito. Naisip niya na kapag napatay niya ang halimaw na ito, magagawa na niyang mag-solo farm ng mga emerald grade bosses. Inamin niya sa kanyang sarili na bagamat napakalaki pa rin ang puwang sa pagitan nila ng kanyang master, ang tagumpay na ito ay magbibigay sa kanya ng tunay na pag-asa. Mula sa isang mataas na pasimano, isang grupo ng mga lalaking manlalaro na may mga hugis pusong mata ang nanunood sa kanyang pakikipaglaban. Napansin ng isa sa kanila na ang kanyang mga skills ay napakahusay, dahil nananatili lamang siya sa labas ng attack range ng boss habang patuloy na nagbibigay ng damage. Nagplano naman ang isa pang naglalaway na manlalaro at sinabing kung susugurin nila siya ng sabay-sabay, tiyak na wala itong laban, habang idinadagdag na ang health ng boss ay nasa ikatlong bahagi na lamang. Isang lalaki pa nga ang nagsilbing upo ang tao para sa kanilang blonde na pinuno, at sinabi sa kanyang reyna na handa na silang sumugod at nakawin ang boss. Sinabihan siya ng pinuno na hindi na kailangang magmadali at pinayuhan silang maghintay muna. Inamin nitong ang kanilang target ay isang top-tier hunter na may malinis at tiyak na mga pag-atake. Nagbabala rin siya na ang babae ay palaging nasa mataas na antas ng pag-iingat at madaling maglalaho sa kaunting abala lamang. Eksakto nang lumitaw ang balto ni Xiaoyu sa itaas ng halimaw upang umatake, ngumiti ng nakakaloko ang pinuno. Idineklara nito na ang tanging oras upang mahuli siya ay ang eksaktong segundo kung kailan siya aatake, habang inactivate ang isang nagliliwanag na red magic circle sa ilalim nila. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.